So sa umaga pong ito ay ating itutuloy yung ating ginagawang series ng pag-aaral sa Book of Hebrews. So nasa chapter 11 na po tayo. Yan. So sa huling bahagi ng chapter 11, yung particular text na ating pong pag-aaralan. Okay? So dito po ay makikita natin ang pagpapatuloy ng theme ng pananampalataya na paulit-ulit na sinasabi o pinapakita ng author of Hebrews. So sa chapter na to, una natin nakita, di ba, kung maalala po nyo, ay verses 1 to 6, I think, o 1 to 7. Yung 1 to 3, dinefine dito yung ano bang ibig sabihin ng pananampalatayang yan. Kung maalala nyo, ay sinare ko po yung sermon po dyan. No po? Then, mula kay Abel hanggang kay Abraham, and then mula kay Moses hanggang sa mga propeta, katuwang yung ibang mga preacher po natin, na ito ay ating pinag-aralan. Na kitang-kita na dahil sa pananampalatayang ito, na paulit-ulit na tinutukoy ng author, na obviously, ibig sabihin ay talagang binibigyan niyang diin o emphasis na gusto niyang iparating sa kanyang mga audience o recipient nitong sermon letter niya. So repeatedly, pinopoint ito ng author. Para bang tulad ng isang magulang, halimbawa ng isang tatay, halimbawa ako, sa ating mga anak o sa aming anak. Kapag may gusto tayong ipaintindi sa mga anak natin, so paulit-ulit natin niyang sinasabi. Ilang beses natin niyang inuulit, hindi dahil may malang, di ba? So, ibig sabihin, may mahalaga tayong gustong iparating dun sa mga sinasabihan natin. Halimbawa, kapag may inutos ako sa anak ko, o namin, halimbawa sa tatlong chikiting namin, di ba? Wag kay Miguel halimbawa, wag kang kamoting rider. Kumbaga, bukod doon ay ngayon, siguro ang kulit ko na sa kanila kanina dahil wala si Josie nasa GCGC. Dahil hindi lang yung Discipleship Sunday, yung meron tayong regular na gawain, meron ding equipping class. So, talagang inuulit-ulit ko yan namin sa kanila. So, ibig sabihin, ay gusto nating ibigyang diin na napakahalaga ng kanilang gawain ito para sa kanila. At bukod doon, bukod sa kinukulit natin, inuulit-ulit natin, so we give them ng parang something na example, di ba? O tignan mo si Kuya ganyan, ate ganito, di ba? Very committed sila sa pag-attend sa youth, pag-attend sa church, di ba? So, bibigay tayo ng mga halimbawa na para ipakita nila to convince them na yun yung faith na meron yung mga taong ito, particularly sa context ng ating local church. May mga member tayo, may mga kapatid tayo kay Kristo, talagang sobrang encouraging yung kanilang pananampalataya, nakaka-bless yun. Lalo na kung marinig mo yung mga stories ng ilan sa inyo na mga nakakausap po, halimbawa, kung paano nyo pinaglalabanan o paano natin pinagdadaanan yung mga pagsubok na dumaraan sa buhay at nagtatagumpay. At the same time, may mga tiisin na kinakaharap pero nakikita mo na nagpe-persevere, nagpapatuloy in spite of challenges and sufferings sa buhay. So, sobrang laking sobrang laking impact noon sa buhay natin. Okay? So, of course, hindi yun dahil magaling kayo o magaling ang bawat isa sa atin, kundi iyon ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos na ating kinakapitan. Actually, siya yung kumakapit sa atin at humahawak sa atin. Ganito ang ginagawa nitong author ng Hebrews. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. Nang sa ganoon, hindi lang ito manatiling parang information sa kanila o para sa atin ngayon, kundi magdala sa kanila sa isang matibay na paninindigan o yung conviction, at iyon ay bumaon sa kanilang puso nitong mga Jewish believers na ito. But of course, sa biyaya ng Diyos, and we understand, nagiging posible lamang sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, hindi nanggagaling sa kanilang sariling lakas. So ituloy natin. Ang sabi, may tumanggap ng tagumpay, nakalupig ng mga kaharian,
nakasaksi ng mga himala at nakaligtas sa panganib. Ngunit mayroon ding dumaan sa matinding pagdurusa. Kung pinakinggan ninyo yung passage, grabe yung description doon ng author. Pinahirapan at pinatay. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sila'y nanatiling tapat hanggang wakas sa kanilang pananampalataya. At ito ay patunay na ang tunay na pananampalataya ay hindi maaaring sukatin sa mga katayuan nila. Hindi maaaring sukatin sa nakamit ng mga ito, naranasan nila, o sa kanilang mga tagumpay na nakita sa buhay ng maraming lingkod ng Diyos na inisa-isa, mamaya titignan po natin yan, kundi dahil lamang sa buo at matibay na pagtitiwala sa Diyos sa kanyang katapatan. Kahit hindi pa nila nakita ang ganap na katuparan o kalubusan ng kanyang mga pangako. Bagamat hindi nila natanggap ang ganap na katuparan ng mga pangako na makikita natin sa mga talata sa verses 13 to 16 ng same chapter 11, patuloy silang tumingin sa isang makalangit na lunsod sa hinaharap na makakamtan sa pamamagitan ni Kristo at sa kanyang mas mabuting gantimpala. At ito mismo yung binibigyan diin ng author ng Hebrews dito sa verse natin sa 39:40. At pagkatapos nun, lalo pa niyang lilinawin yan sa pagdating sa chapter 12 kung saan si Kristo ang sentro at katuparan ng lahat. Kaya ma-appreciate mo. Ako at least sa aking ginagawang pag-aaral dito, and I'm encouraging you, pag-aralan nyo din sa bahay itong Book of Hebrews, ma-appreciate natin yung author dito kung paano niya binalangkas ang buong sulat, sermon na ito. No, at least sa nakita ko sa habang nag-aaral dito mula sa doctrinal at theological exposition ng Book of Hebrews, beginning chapter 1 to 10, patungo doon sa chapter 11, yung vivid illustration ng buhay pananampalataya sa chapter 11, hanggang sa chapter 12, yung exhortation at practical application. So ganun siya, napakagandang tignan itong Book of Hebrews. At ngayon, tayo namang mga mananampalataya ay tumitingin backward sa natapos na ginawa ni Kristo, ang katuparan ng kanilang inasahan, at tumitingin din sa hinaharap sa kaluwalhatiang darating kung saan tayong lahat kasama nila ay tatanggap ng ganap na gantimpala sa piling ng ating Diyos. It's such a great news. Amen? That's why it is such a blessing that God's Word keeps reminding us over and over again. We must never stop learning from or reflecting on the wonderful good news of our Lord Jesus Christ. For we will never outgrow it, and we will always need this marvelous good news of the gospel or truth in our lives. So bago tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Aming Diyos at Ama, salamat po sa iyong salita na muling magpapaalala sa amin ng iyong katotohanan at katapatan. Patnubayan kami ng banal na Espiritu. Buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ng malinaw ang iyong banal na salita na patuloy na magpapatibay sa aming pananampalataya kahit pa sa gitna ng mga kahirapan, pagsubok, kabiguan, o kahit sa kaginhawahan o tagumpay, ay makita namin palagi si Kristo sa lahat po ng ito at siyang maging sentro ng aming buhay. At dito po talaga namin lubos na na-appreciate, Panginoon, ng iyong salita para sa amin. Ito po ay laging sariwa, bago, at nagbibigay dunong sa mga nagsasaliksik po rito. Kaya naman, O Diyos, pagpalain mo nga po ito. At ang iyong kaluguran lamang at kaluwalhatian lamang ang siyang aming maitaas sa aming pagtitipon at sa pagbubulay-bulay nitong iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, so we're going to talk about faith. Yan, sobrang linaw na niya, no, nung theme na ito. So kung minsan, sinusukat natin ang pananampalataya o yung ating pananampalataya mismo batay sa mga pangyayari sa buhay natin. Kung tayo ay may katagumpayan o kaya ay sa kaginhawahan o kung ano tayo ngayon sa mga naabot natin. Kapag maayos ang takbo ng buhay, maganda at may maayos na kalusugan, sabihin na rin nating maayos na takbo ng pamilya,
umuunlad na trabaho o karir o negosyo o kahit sa pag-aaral ng mga estudyante, no? Madaling isipin na, kasi matibay yung aking faith o malakas yung ating pananampalataya o pagkapit sa Panginoon. Para bang, okay naman ako eh. Maayos naman ako sa Diyos. Dahil maganda, tagumpay ako, maluwa ang buhay ko, wala naman akong problema. At kung sa oras naman ng mga kahirapan, pagdurusa na nararanasan natin, halimbawa kapag dumating o dumapo sa iyo yung sakit, kawalan ng trabaho, bumagsak sa exam sa school, maring ng mga estudyante, or may kinakaharap tayong mga issues or alitan o conflict sa pamilya o kahit sa church, o sabihin nating matinding pagsubok sa pera, sa pananalapi o kasalatan, o kaya ay pagkawala o pagkamatay, halimbawa, ng ating mahal sa buhay. Pag pinrocess natin yon, to be honest, kadalasan, nahihirapan tayong magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos. So yun yung default natin, di po ba? It's natural for us. Nakakaramdam tayo ng panghihina. Well, it's natural and normal. Pero kapag humahantong ka sa pagdududa, kawalan ng pagtitiwala, and at some point ay kino-question mo na yung Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo, to the extent, sobrang reklamo ka na, nag-o-object ka na, umaangal na tayo sa Panginoon, Lord, bakit naman ako pa? Bakit naman, wag naman tayo magturo, di ba? So, bakit natin na-experience yun? We start questioning yung Lord sa mga nangyayari sa buhay natin. Or malala, gagawa na tayo ng pansariling kagustuhan natin o hakbang natin para na lang masolusyonan yung mga bagay na kinakaharap o halimbawa problema natin. Kahit ito hindi ayon sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. Kahit pa ito kasalanan. Kakapitan natin ang masama para lang makaiwas sa problema. Magkokompromiso tayo, mag-give in tayo sa kasalanan. Pero sa katotohanan nito, in the long run, patuloy nating inilulubog ang ating sarili sa kasalanan at kawalan, nagiging ebidensya ng buhay mo, yung kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon dahil sa unbelief ng ating puso. Magbigay tayo ng halimbawa. Maaaring matagal mo ng prayer sa Panginoon na masolusyonan ang problema sa pamilya, pero para bang habang tumatagal, parang lalong lumalala yung problema. Sa halip na bumuti at maresolba ang problema, lalo siyang lumalala. Sirang relasyon sa kapatid, sa magulang, o kahit sa ibang tao. At para maiwasan ito, tumutugon tayo sa negatibong paraan at hayaan na lang. Kasi gusto natin, yung sarili natin na masusunod, kasi tama naman ako, so hayaan na lang. Sa pamilya pa rin, dumating sa point ng kawalan ng pagkakakitaan o trabaho ang magulang. O kung sino man doon sa pamilya ang parang breadwinner o naghahanap buhay. Then sometimes, yung katwiran natin, Panginoon, tapat naman kami sa iyo o tapat naman ako sa iyo sa paglilingkod. Pero bakit mo ako pinababayaan? Bakit ko na-experience yung ganitong sufferings o kasalatan? Mga bagay din na matagal na nating pinagpe-pray na gumaling sa sakit, ang ating mahal sa buhay, na may sakit o kahit tayo mismo. Pero sa halip na gumaling, para lalo pang lumalala yung kondisyon ng ating kalusugan. And sa isip natin, Lord, bakit hindi ako gumagaling? Bakit hinahayaan mo akong magdusa? Bakit hinahayaan mong sapitin ko yung ganitong kahirapan ng kalooban ko? Hindi ko kaya, Lord. Well, maganda yung ganoong saloobin, no? Yung dependence natin sa Panginoon. Pero yung negative side niyan, Lord, nagrereklamo na tayo talaga. Kung isa kang kabataan o estudyante o working ka man, kumakaharap ka sa pagtitiis dahil sa discrimination o pangungutya sa trabaho dahil sa iyong pananampalataya, binubuli ka, binabash ka, maaaring madama mo yung pagod.
yung faith mo, maapektuhan, ma-shake, malungkot ka, magduda ka sa Diyos, Lord, bakit mo hinahayaan lang na masamain ako ng iba? Ayoko ding maliitin ang mga nararanasan ng maraming Christian sa Cebu na kamakailan ay dumanas ng devastating na kinakaharap po nila dahil sa bagyo o sa kalamidad nitong mga nagdaang araw. Kung gaano ka-painful, kung gaano kalungkot at pagkadurog ng puso nila dahil sa pagkawala ng kabuhayan, bahay, ari-arian o buhay ng kanilang pamilya o mahal sa buhay ng mga nawala. Na kung sa akin o sa atin din ito mangyayari, napakahirap nun at napakabigat na karanasan nito sa buhay natin. Ang hirap sabihin, wala tayo sa posisyon nila, na sabihin na ang karanasang ito ay bahagi ng ating buhay pananampalataya. At sabihin sa mga taong ito, o kung sino man ang dumadanas sa mabigat na pagsubok sa kanila, na sabihin sa kanila na ang makapangyarihang nating Diyos ay soberanong kumikilos sa lahat ng ito. At alam nating totoo yun at napanghahawakan. Pero for sure, hindi yun madali para sa ating mga tao. O kahit tayo na matagal ng mga Kristiyano, una sa akin, tanggapin ka agad kung ako ay lalagay sa ganoong katayuan na matanggap at maintindihan kaagad iyon. At sa lahat sa atin, na kaagad ay maunawaan natin kung paanong ang marunong at makapangyarihan na Diyos ay lubos na mapagkakatiwalaan. Why? Kasi nga, naturally we have a heart tendency na tignan at sukatin ang pananampalataya sa pansamantalang pangyayari na nangyayari sa buhay natin. Batay sa resulta na nakikita ng ating mga mata at nararanasan mismo. Parang in a way, doon nakadepende sa circumstances. Yung ngayon, parang ganon. Sa halip na tignan sa espiritual na pagtingin sa pamamagitan ng pananampalataya sa kung sino ang Diyos sa kanyang katangian at karakter bilang Diyos na tapat at sovereign sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa punto na yan, tanging ang Diyos lamang mapakagagawa nito sa ating mga puso. At hindi yun abstract na, oo, totoo yun. Yung Diyos natin ang talagang makagawa nun. That explicitly, ang salita niya ang patuloy na tutulong sa atin para makita natin na siya yung karapat-dapat pagtiwalaan sa lahat ng ito, maaaring sa mga kinakaharap natin sa buhay. Ang salita niya ay may malinaw tinuturo sa atin upang sa halip na kawalang pagtitiwala ay pagtitiwala o pananampalataya sa kanyang ginagawa at patuloy na gagawin sa buhay ng kanyang mga anak na siya rin namang nagkaloob ng pananampalatayang ito na meron tayo. So tignan natin ngayon yung ilang points na i-argue natin dyan. So, at least sa aking pinrepare sa sermon na ito, tignan natin isa-isa. Pwede nyo subaybayan sa inyong mga handouts. Pwede nyo i-take note, no? At mamaya sa ating sermon, service review ay makatulong itong mga bagay na ito. So yung una, faith triumphs as it looks forward to Christ's greater victory. So titignan natin yung verse 32 to 35a. Medyo mahaba ito, no? Yung pananampalatayang nagtatagumpay habang nakatingin sa dakilang tagumpay ni Kristo. Ang sabi ng talata, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Kasunod pa, napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. So these verses show the author continuing his exposition through examples of faith. Very clear yun, di ba, mula pa nung chapter 11. Matapos banggitin ang mga naunang patriarka
Dumako siya sa panahon ng mga hukom, mga hari, at mga propeta. Para bang isang mabilis at malinaw na buod ng kasaysayan itong bayan ng Diyos, yung Israel, na nabuhay at nagtagumpay, at least dun sa mga karakter na tinutukoy sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong ito. So makikita natin dito na ang tunay na pananampalataya ay hindi hiwalay doon sa karanasan o pakikibaka, pakikipaglaban, pagsuong sa mga panganib, doon sa mga tinutukoy na mga karakter dito. Kundi ito mismo ang nagbibigay lakas sa mga lingkod ng Diyos upang magtagumpay. Hindi dahil sa kanilang sariling kapasidad, kakayahan, karunungan, kundi dahil sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos na tumawag sa mga mama o taong ito. Inisa-isa ito ng may akda. So tignan natin ang story sa likod nito. Kasi kailangan natin bumalik dun sa mga tinukoy niya ng mga characters sa Old Testament. In particular sa Judges o mga hukom. Mabilis lang, no? Una, si Gideon. Makikita kay Gideon ang pananampalatayang, nananalig sa kalakasang nanggagaling sa Diyos. Hindi natin i-discuss lahat yon ng detalye, yung verse dyan o chapter sa Judges, chapter 6 hanggang 8. Hindi natin babasahin. So dito tinawag ng Diyos si Gideon sa panahon ng kasamaan o kasalanan ng Israel. Sa simula, siya ay nagduda, ngunit sumunod siya sa utos ng Diyos na labanan yung mga Midianita sa pamamagitan ng 300 Spartan. No, hindi, joke lang. No, hindi 300 Spartan. 300 na katao lamang laban sa libo-libo. Baka doon kinuha yung idea ng 300 Spartan. Sabay ganun, di ba? So, nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita." Mga Hukom 7:15. So, ang tagumpay ni Gideon ay patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa kahinaan. Same with parallel sa New Testament kay Paul. Sa sulat naman niya, ganito yung mababasa sa 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot, no? Sa prayer ni Paul para sa kanyang thorn in the flesh. 3 times sinilig niya sa Diyos, maalis yung yung kanyang karamdaman na yon. Pero ang sagot ng Panginoon, ang kagandahang loob. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa dami ng anumang bagay meron tayo o anumang lakas meron ka, kundi sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Pangalawa, Barak. Pananampalatayang nakikinig sa salita ng Diyos. Ang reference na makikita natin dyan sa chapter 4 to 5 ng Judges. So dito, sa pamamagitan ni Propetisa Deborah. Yan. So tinawag ng Diyos si Barak upang labanan si Sisera, pinuno ng hukbo ng Canaan. Sa una, nag-atubili siya. Pero talaunan, sumunod pa rin siya sa salita ng Diyos. At yung kwento dyan, sa pamamagitan ng kamay ni Hael, so nagwagi ang Israel. So pwede niyong tignan yung story niyan, no? Kasi ang haba nito. Kumbaga binibigay natin at least yung pinaka-idea no, gusto kong i-point out dito. So tulad ng prinsipyong makikita sa 1 Samuel 17:47, sa Panginoon ang labanan. So again, nagtagumpay ang siya dito dahil sa Panginoon, dahil si Yahweh ang nagbibigay ng solusyon o sagot at katagumpayan. So yung description of faith o yung pananampalatayang sumusunod kahit may pangamba, may bagyo. Ayan na. Di ba? Bigla nga ganun may bagyo na. Ayan, so it's a step of faith. Nandito tayo ngayon, di ba? May bagyo. Okay, tuloy ako, ba't ba ako naligaw? So, sapagkat nagtitiwala na ang Diyos ang tunay na mandirigma at tagapagligtas. So reference Judges 4:49 and then chapter 14 to 16. Then Samson. Ano yung makikita natin sa buhay ni Samson? Okay? Makikita dyan yung pananampalatayang nagtagumpay sa kabila ng kanyang kahinaan at kabiguan.
Judges 13 to 16. Si Samson ay larawan ng biyaya ng Diyos sa isang taong mahina at madalas magkamali. Okay? Bagamat bumagsak siya dahil sa kasalanan, pero sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nagtiwala siya kay Yahweh. Nanampalataya siya muli sa Diyos. Yung prayer niya, ganito. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti, yung ginamit ng MBB, ako sa mga Pilisteo sa pagdukot nila sa aking mga mata. Hukom 16:28. And then sa kanyang kamatayan, mas marami siyang natalo during nung siya'y buhay. Di ba? Nung siya'y nabubuhay. Mas marami siyang napatay na mga kaaway, sa madaling sabi. Makikita ang pananampalatayang umasa o umaasa lamang sa biyaya ng Diyos kahit sa gitna ng kanyang kahinaan, kahit sa gitna ng kanyang kabiguan. Meron pa, Jephthah. Dito naman makikita natin yung pananampalatayang umaasa sa pangako ng Diyos. Hukom 11. So si Jephthah ay isang anak sa labas na itinakwil ng kanyang bayan, ngunit ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel laban kanino? Laban sa mga ano? Sa mga Amonita. Yan. Bagamat may kapintasan yung kanyang panata, yung kanyang ginawang vows, mababasa yan sa Judges chapter 11, verses 30 to 31, pero ang kanyang pagtitiwala ng Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa laban ay isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Makikita ang kanyang pananalig sa katapatan ng Diyos na tumatawag at nagbibigay again ng victory, ng tagumpay. Sa kabila ng kanyang hindi magandang background, ginamit siya ng Diyos. Ipinapakita nito ng pananampalataya ay hindi nakabase sa kung sino tayo o kung ano man yung pinagdaanan natin, kung ano man yung reputasyon meron ka, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. 1 Corinthians 1:26 to 29. Ang sabi dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ng marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ng malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kaya't walang sinumang makapagmamalaki sa Diyos. Tanging sa biyaya lamang ng ating Diyos. At least doon natin makikita yon. Then David, sabi ko sa inyo, marami to pananampalatayang umaasa sa Panginoon sa bawat labanan na kanyang kinaharap. 1 Samuel 17 and Psalm 18, tignan natin dyan, si David ay isang larawan ng pananampalatayang tumitingin sa Diyos bilang kanyang tanging sandigan ng buhay niya. Nung harapin niya si Goliath and then si Saul, hindi siya umasa sa kanyang armas o yung sandata, kundi kay Yahweh na kanyang Panginoon. Ang Panginoon ang aking muog, sabi doon sa awit 18:2, at tagapagligtas ang aking Diyos na aking kanlungan. Ang pananampalataya ni David ay patuloy na nakatingin hindi lamang sa pansamantalang tagumpay, kundi sa Diyos bilang tunay niyang hari ng buhay niya. At alam natin, from David, magmumula ang tunay na hari at tagapagligtas sa darating na Mesiyas na maghahari magpakailanman. At least yung verse dyan, 2 Samuel 7:12 to 13. So ganoon, pinreserve ng Diyos si David at na-demonstrate yung kanyang pananampalataya na makikita natin na magandang balik-balikan. Kasi malaking bahagi ng kwento na yon ng Biblia ang naging buhay ni David. So pwedeng, hindi be like David. So paiintindi natin yan maya. Then number 6, Samuel. Makikita ang kanyang pananampalatayang nakikinig at nangunguna sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Samuel chapter 3, 7 and 12. So mula sa kanyang kabataan,
natutunan ni Samuel ang makinig sa tinig ng Diyos. Actually, may account doon, di ba? 1 Samuel chapter 3, verse 10, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Yan yung kanyang puso na tumutugon sa tawag ng Diyos. Bilang propeta at hukom, pinangunahan niya ang Israel sa pagbabalik loob sa Panginoon at buong katapatan niyang ipinahayag yung salita ng Panginoon. So isang pananampalatayang handang makinig, hindi lang handang makinig, kundi handang sumunod, tumalima at magpailalim dito, na nagtitiwala sa kanyang kalooban higit pa sa kagustuhan ng tao. Number 7. So nasa 32 pa lang, grabe. Mga propeta, pananampalatayang nagsasalita ng katotohanan ng Diyos sa gitna ng pagtanggi. 1 King 18, Jeremiah 20, and then Daniel chapter 6. Ang mga propeta ay mga mensahero ng Diyos na matapang na nagpahayag ng kanyang katotohanan kahit sa gitna ng panganib at pagtutol. So si Elias ay humarap kay Haring Ahab sa bundok ng Carmel. So ito yung mga background niyan, no? 1 King 18. Si Jeremias ay dumanas ng pang-aalipusta at pagkakabilanggo. Jeremiah 20. At si Daniel ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Daniel chapter 6. Ngunit sa lahat ng ito, nanatili silang tapat na ipinahayag ang salita ng Diyos kahit pa maging kapalit ng kanilang sariling buhay. So makikita natin ang isang pananampalatayang matatag sa katotohanan ng Diyos, handang magsalita at tumindig para sa Kanya kahit sa gitna ng pag-uusig at panganib. So may mga reference dyan, 1 King 18, then Daniel nga, tinukoy natin dun sa, and then dun sa verse natin, 37 to 38 sa Hebrews. Then the author shifts from naming the heroes of faith, verses 32, na pinasadahan natin ng mabilis to describing what their faith accomplished, now in verse 33 to 34. He moves from individual examples to collective acts of faith, showing how God worked powerfully through His people in different situations. Sa komentary ng isang Christian author, through faith, sabi niya, they conquered kingdoms like David and the judges, administered justice like Samuel and the prophets, obtained. Ayan na, di ba? Sorry. So, cellphone ko pa rin. Pag malamang tumunog din yung cellphone ninyo, di ba? Okay. Ay, ang ingay mo. Ayaw ma-silent. Ayun. So, ayun. Tuloy ko, ha? Like Samuel and the prophets, then obtained promises like Abraham and the patriarchs, shut the mouths of lions like Daniel, quenched the fury of flames like Shadrach, Meshach, and Abednego, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness like Samson and others, and became mighty in battle as they trusted God in impossible odds. End of quote. And the focus is not on human strength, but on God's power working through faith. Faith that acts, endures, and overcomes, become it rests in the faithful character of God. So kitang-kita yon sa buhay nila. Yung Diyos ang pinanggagalingan ng tagumpay at kalakasan. Actually, hindi pa natapos doon. May binanggit pa rito sa verse 35a. Ang sabi diyan, dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ano ibig sabihin yan? Ano sinasabi pa rito? Ang bahaging ito ay tumutukoy sa mga kababaihan sa lumang tipan uli na nakatanggap muli ng kanilang mga mahal sa buhay mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos bilang tugon dun sa pananampalatayang dinemonstrate sa kanila. Halimbawa, yung balos sa Sirepta. So si Elias ay nanalangin at binuhay muli ng Diyos ang anak ng balo. Ganun kasimple yung story, di ba? 1 Kings 17 to 24. Pangalawa, example, yung Shunammite woman. Si Eliseo ay nanalangin at binuhay ng Diyos ang anak ng babae, 2 Kings 4:32 to 37. Ang mga ito ang tinutukoy ng may akda ng Hebrews bilang bilang buhay na patotoo ng pananampalataya. Hindi sila naniwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos, kundi naranasan nila mismo
ang kanyang pagbibigay buhay at tagumpay laban sa kamatayan. Ipinapakita nito na ang pananampalataya hindi lang tumitingin sa kasalukuyan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay ng patay at magligtas. At ang bagay o katotohanan na yan, na muling pagkabuhay na ito, ay makikita mong sulyap or a foretaste ng dakilang pagkabuhay na muli na ipagkakalob ng Diyos sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Ang mga himala ito sa lumang tipan ay pahiwatig ng mas dakilang katotohanan na si Kristo mismo ang buhay at pagkabuhay na muli. Ang dakila at kamanghamanghang bagay na yan ay nangyari sa kanyang pagtatagumpay sa krus. At dahil doon, meron tayong katagumpayan laban sa kamandag ng kamatayan. Kung saan tatanggapin natin ang maluwalhating pagkabuhay na muli sa mga patay. Titingnan natin yun sa next section or yung next point natin. Pero gusto kong basahin yung John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Then yung second point, faith endures through trials for a better resurrection, 35b to 38. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy, hindi lang sa panahon ng tagumpay at karangyaan o anumang kaaluwahan sa buhay, kundi nagpapatuloy sa gitna rin ng pagdurusa dahil sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Dito makikita natin yung contrast. No? Basahin natin, 35b to 38. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Ano pang sinabi ng talata dyan? Mayroon namang hinamak at hinagupit. Mayroon ding kinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato. Grabe, nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat dapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yugib at lungga sa lupa. Ang mga talatang ito ay patuloy na nagpapakita ng tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga kanina, sa unang part, yung mga miracles o yung katagumpayan na naranasan nila sa Diyos o kaginhawahan, kundi sa lahat ng bahagi o nangyayari sa buhay, kahit sa pagtitiis sa gitna ng matinding pagsubok at paghihirap o pag-uusig. Ang ilan sa mga mananampalatayang ito o lingkod na ito ng Diyos ay pinahirapan, tinorture at inalok ng kalayaan kung tatalikuran nila ang Diyos. Ngunit tumanggi sila sapagkat nakatuon ang kanilang pag-asa sa mas mabuting pagkabuhay na muli na darating, isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Tignan natin yung Job 19:25 to 27 and Daniel chapter 12 verse 2. Makikita rito ang parehong prinsipyo sa mga karakter muli ng lumang tipan. Kasi yung lumang tipan, yung binabalikan ng author. Bukod pa dun sa New Testament, yung mga apostles, di ba? Sila na natiling tapat sa kabila ng matinding hirap na naranasan nila. Sino yung tao na naiisip natin na sobrang dumanas ng sobrang dilubyo ng buhay niya? Sino yung unang pumapasok sa isip natin? Okay, of course, si Jesus. So sa lumang tipan, di ba si Job? Kahit nawala ang lahat sa kanya, nanatili siya sa pagtitiwala at umasa sa kanyang Diyos na buhay. Na kahit sapitin pa niya ang kamatayan, may pag-asa siya. Makikita at makakasama ang Diyos. Job chapter 1 and 2, then 19:25 to 27. Ang sabi doon ng talata, ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. So ang ganda nung sinabi doon ni Job, di po ba? Then another one, Daniel. So alam natin itong story ni Daniel. So tinapon siya sa lion's den. Ngunit hindi kailanman tumalikod sa kanyang panata
sa kanyang panalangin at pagsamba sa Diyos. Yung account dyan sa Daniel 6. Sino pa? Isaiah. Ayon sa tradition ng mga Hudyo, siya ay pinutol sa lagari. Meron na ba sa panahon natin na yun, grabe, di ba? Nilagari sa gitna dahil sa kanyang pagtalima sa Diyos o kanyang pagsamba sa Diyos. Ezekiel, dumanas ng matinding pagtutol at pangungutya habang ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ezekiel chapter 2 and 3. Again, ang lahat ng ito ay larawan ng pananampalatayang, alam niyo yun, handang magtiis ng hirap o kahit pa sa kamatayan. The next question is, kung itatanong ko na, nata-attempt na ako magtanong talaga, maramang sa atin, hindi ganoon pa katindi yung mga pinagdadaanan natin eh. Pero kung sasapitin natin at dadating tayo sa puntong ganoon, how do we respond? Di po ba? Makikita natin ang mga taong ito dahil nakatuon ito sa Diyos, nakatuon sila sa hinaharap na magbibigay ng totoong buhay sa kanilang kalagayan. Then verses 36 to 37, dito yung mas detalyado nating nakikita ang lawak ng sakripisyo ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang pananampalataya. At napakatindi na naging kapalit ng kanilang pagtalimang ito sa Diyos na nakita natin dito. Pinagtawanan, hinagupit at binalanggo. Pinagbabato, nilagari, pinatay ng tabak. Ang sabi nga ng talata, nagsuot sila ng mga balat ng tupa, ng kambing, ng mulubi, kulang sa lahat ng bagay. Pinipigati at pinahihirapan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, makikita natin yung pananampalatayang nananatiling matatag dahil ang Diyos ang siyang humahawak sa kanila. Pinili nila ang katapatan sa Diyos kaysa in response ng mga ito, pansariling kaligtasan o pansamantalang kaginhawaan sa kanilang buhay. Hindi nila ipinagpalit yon sa tunay na makakamtan nila sa Diyos. Ganoon kabuo ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalatayang ipinapakita sa Hebrews ay hindi nakabatay sa tagumpay o kaginhawaan sa mundong ito. Bagamat nakakita tayo ng ilan sa mga tapat na lingkod ng Diyos ay nakaranas ng pabor niya sa iba't ibang paraan, hindi iyon ang pinakamahalaga. Hindi iyon ang sukatan ng tunay na tagumpay sa pananampalataya at hindi rin iyon dapat ang sukatan natin ngayon. Minsan iniisip natin na kung komportable ang ating buhay, maayos ang ating katayuan o kontento na tayo, sapat na yon. Ngunit nakakalimutan natin na pansamantala lamang tayo dito sa mundo dahil tayo ay nakikiraan lamang. Sa halip, dapat maging panalangin sa ating mga puso ay patuloy tayong magtiwala, manghawak sa katiyakan ng ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kahit paano ang ating kalagayan, kahit paano ang iyong pinagdadaanan, mapangahawakan yung kumpiyansa na meron tayo kay Kristo na binigay ng Diyos sa atin, mapanghahawakan ng kanyang mga pangako. Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na buhay na higit sa lahat na pinakakailangan natin. Narinig yun kanina sa teaching ni Pastor Aldrin kanina. Yung pinakakailangan natin ang binigay ng Diyos sa atin, hindi yung gusto natin. Iyon ay dahil kay Kristo. Hindi ito ang pansamantalang buhay na meron tayo ngayon na sa kalaunan ay babawiin din ng Diyos. Di ba yung mga character na binanggit natin? Yes, nagtagumpay sila, but eventually, namatay din sila. Nawala rin ang kanilang buhay na hiram, kundi isang ganap at walang hanggang buhay. Ito yung better resurrection na binabanggit ng may akda. Isang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian at ganap na kaligtasan kay Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kahit wala pa yung Mesiyas na lumitaw sa panahon ng lumang tipan, ang mga tapat ng Diyos ay natiling matatag, pinipili ang katapatan kaysa pansariling kaligtasan. Ito yung tinatawag na yung faith that perseveres in suffering. Ang pananampalatayang nagtitiis sa hirap at pag-uusig dahil nakatuon sa mas malaking gantimpala na inilaan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ang pananampalataya ng mga nauna sa atin ay malinaw na nagtuturo ng tunay na pag-asa ay nakatali kay Kristo, sa Diyos mismo. Hindi sa pansamantalang kaginhawahan,
Hindi sa tagumpay ng mundong ito, na ipagpalagay nating makamit man natin ang lahat, kundi sa kanyang walang hanggang pangako na totoo. Na kahit sa gitna rin ng hirap, pag-uusig at kamatayan, nanatili silang tapat sapagkat nakatuon ang kanilang paningin sa Kanya na nagbibigay ng buhay na ganap at walang hanggan. Tulad nila, tayo rin ay tinatawag na manatiling matatag sa pananampalataya. Hindi dahil sa ating sariling lakas o kakayahan, kundi dahil sa katapatan pa rin at kapangyarihan ni Kristo at ng Kanyang Espiritu na pinagkaloob niya sa bawat isang tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ang kaisa-isang nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan at siyang nagbibigay ng better resurrection sa bawat isang tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa bawat pagsubok at pagdurusa, huwag nating kalimutan na ang ating pananampalataya ay nakaugat lamang kay Kristo. Ang ganda ng tema doon sa ating leadership planning. Rooted in the gospel. Rooted sa word ng Panginoon. Growing in grace. Di ba? At dahil kay Kristo, ang ating pananampalataya ay nagbubunga ng tunay na buhay, ng kagalakan na hindi mawawala, at ng pag-aasa na hindi matitinag. Siya ang ating gantimpala. Si Jesus ang ating tagumpay at siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Mabuting balita ba yon? Mabuting balita ito sa atin. Kaya kung umaharap man tayo sa buhay ngayon na puro na lang pagtitiis, bat-bat ng kahirapan, o hindi lang kahirapan o kasalatan sa pera, kundi sa mga pagdurusa natin sa buhay, mga pasanin, mga burdens, challenges, araw-araw, bumubulaga sa atin, paggising sa umaga, ano yung ating gagawin, paano tayo magsusurvive, pero pala natin yung term na yun, mas tignan natin how the Lord sustains us, di ba? So, yung ganun eh. Kahit yung ating maging pakikipaglaban sa kasalanan, na parang dahil palagi tayong nabibigo, na pagtagumpayan ng pakikipaglabang ito, sumusuko na lang tayo. Sa halip na buong puso nating ipagpapakumbaba nating ipagkatiwala at iasa sa mayamang awa ng Diyos kay Kristo ang ating mga buhay. Madali tayong nadadala ng mundong ito. I-comfort tayo ng Kanyang salita ngayong umaga, mga kapatid. Dahil ang Kanyang salita ay totoo at mapanghahawakan. Nagbibigay ng tunay na karunungan sa mga nagtitiwala at tapat na sumusunod sa mga sinabi rito ng Diyos. Nakita natin kung paano ang pananampalataya nagiging daan para maranasan ang katapatan ng Diyos. Means yun eh. Yun yung faith. Ginagamit ng Diyos upang ipakita niya yung kanyang soberanong pagkilos at maitanghal ang kanyang pangalan sa lahat ng ito na ating pinagdaraanan para maranasan ang katapatan ng Diyos na buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Verse 32 to 35a. At kung paano rin ito nagpapatuloy kahit sa gitna ng matinding pagdurusa na tinignan natin sa 35b hanggang 38. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento ng pananampalataya. At least dito sa ating pinag-uusapan sa chapter 11, ang lahat ng kanilang pagtitiwala ay nakatingin, paulit-ulit kong binabanggit, sa isang mas dakilang katuparan, sa mas mabuting bagay na pinagkaloob ng Diyos kay Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng pangako ng Diyos ay nagkaroon ng katubusan o kalubusan. Therefore, we can see that the faith of those who came before us and our faith today culminate in the same fulfillment, Christ Himself, our Savior and reward. Yun yung pangatlo. Faith awaits its perfect reward in Christ, verses 39 to 40. Ang pananampalataya ay naghihintay sa ganap na gantimpala kay Kristo. Anong sabi ng talata? At dahil sa kanilang pananampalataya, yung mga binanggit nung una, nag-iwan sila ng isang istorya o kasaysayan. Hindi makakalimutan kailanman. Obviously, hindi natin nakalimutan. Kasi ito nga pinag-aaralan po natin, di po ba? Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. So sinama na niya ng author, kasama na tayo upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo.
What does text mean? Ano sinasabi ng mga talatang ito? Excuse me. Verse 39, ang lahat ng mga bayani ng pananampalataya ay pinatotohanan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi nila natanggap ang ganap na katuparan ng mga pangako. Nakita nila ang mga ito mula sa malayo, binanggit ko na yung kanina, Hebrews 11:13, ngunit hindi nila naranasan ang kalubusan. Then in verse 40, ang katuparan ng lahat ng pangako ay dumating lamang sa atin, sa pamamagitan ni Kristo. Na ang Diyos ay naglaan ng mas mabuting bagay, ang bagong tipan na tupad sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Kaya't ang pananampalataya ng mga nauna sa atin at ang ating pananampalataya ay tutungo at nagkakaisa sa isang katuparan, si Kristo mismo, ang ating tagapagligtas at gantimpala. Kaya't ang lahat ng pangako ng Diyos ay yes, oo, at amen kay Kristo. 2 Corinthians 1:20, ang mga naunang lingkod ng Diyos ay tumingin patungo sa katuparan na hindi pa nila natatamo. Umaasa sa pagdating ng tagapagligtas, samantalang tayo naman ay tumitingin pabalik sa natapos na gawa ni Kristo sa krus, sa kanyang pagkabuhay na muli, at patungo sa kanyang pagbabalik. Kung hindi pa siya pagbabalik, sapagkat dito natin natatagpuan ang ganap na katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, kung saan buong kasabikan nating pakahihintayin hanggang sa kanyang muling pagparito. Nang dumating ang takdang panahon, sabi sa Galatians 4:4-5, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tayo matubos at maging mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan niya, nakikita natin kung paanong natubad ang lahat ng pangakong ito. Kaya't sa ating pananampalataya, patuloy tayong tumingin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalatayang meron ka ngayon. Hebrews 12:2, na magbibigay sa atin ng lakas at kumpiyansa itong pananampalatayang ito upang magtiis sa gitna ng mga paghihirap at malaking pag-asa at katiyakan sa hinaharap para sa ating eternal reward na inalaan na ng Diyos sa bawat isang tunay na nasa Kanya. Napakabuting balita. At sa bagay na yan, paano tayo tutugon? Paano tayo tutugon? Paano mag-make sense yung mga pinag-usapan natin? Para sa ating mga mananampalataya. Manampalataya tayo na may pag-asa sa katuparan ng Diyos kay Kristo. Actually, tinupad na niya. Hinihintay pa natin yung kalubusan. Tulad ng mga nauna sa atin, tinatawag tayong magtiwala sa Diyos sa tapat sa Kanyang mga pangako. Ang ating pag-asa hindi sa ating kakayahan ng mga mananampalataya, kundi sa Diyos na natupad ang lahat ng Kanyang pangako sa pamamagitan ni Kristo. Na binasa natin kanina sa 2 Corinthians 1:20 and Hebrews 12:2. Ano pa? Magpatuloy ka kahit sa gitna ng paghihirap. Mga suliranin na tiisin meron tayo. Kapag tila mabigat ang laban at mahirap magtiwala, lagi nating ipaalala sa ating sarili at alalahanin, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa ating tagumpay, kundi sa katapatan ng Diyos na kumikilos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na sa bawat pasanin may katiyakan tayo, si Kristo ay sapat at hindi siya nagkukulang. Mamuhay ng magkasama bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ito yung napakagandang bigyan din ng pansin at diin natin. Ang Diyos ay hindi naglaan ng mas mabuting bagay para sa bawat isa lamang. Bagaman totoo yun, kundi para sa atin. Napansin niyo yung verse 40 sa MBB? Ang pananampalataya ay hindi solo journey, kundi community journey or project. Sa iglesia, pinapatatag ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang mga sakramento, mamaya ay pupuntahan natin at gagawin, at yung ating fellowship o ugnayan sa bawat isa bilang mga kapwa mananampalataya. Kanina nga sabi, pamilya ng Diyos. So ito yung means of grace para tayo'y tumatag sa ating pananampalataya. That's why our leadership, our church, are so much devoted to equip the saints sa iba't ibang paraan. So ganito natin tinitignan kung paano tayo lalago,
kung paano tayo titibay sa ating pananampalataya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga means of praise na ito. Kaya sabi dito sa Hebrews 10:24-25, no? Sikapin natin palakasin, sikapin natin encourage ang bawat isa na sa ganoon sama-sama tayong patuloy na lumaban sa kasalanan, makipagbaka, hindi na mag-isa, kundi na magkasama para pasanin ang burden ng bawat isa, para tulungan, i-encourage, i-disciple ang bawat isa sa atin tungo sa paglago sa pananampalataya. Then maghintay ng may pananabik at pag-asa. Tulad ng mga naunang lingkod sa atin na tumingin sa hinaharap, tayo rin ay naghihintay sa ganap na katuparan ng mga pangako ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo. Sa gitna ng bawat pagsubok, ito ang ating tiyak na pag-asa. Makasama siya magpakailanman sa buhay natin. Ngayon pa lang, pinapalasap na ng Diyos yung kabutihang iyon. Lalo na yung binanggit ko kanina sa context ng ating local church. Lalo na kanina sa ating mga sama-samang pagsamba at pag-awit, di ba? So how much more? How long, O Lord? Di ba yun yung prayer natin? Na dumating yung panahon na ultimately, ipaparanas sa atin ng Diyos yung eternal reward na inilaan niya sa bawat isang nasa Kanya. Pangalawa, kung ikaw ngayon na narito ay hindi pa o wala pang relasyon kay Kristo, tignan mo ang mas mabuting bagay na nilaan ng Diyos. Ang mga tao noon ay naghihintay pa sa katuparan ng pangako. Ikaw ngayon ay nabubuhay sa panahon na ito'y natupad na, looking backward, sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang ipinangakong tagapagligtas at katuparan ng lahat ng kabutihan ng Diyos. The question is, paano ka tutugon sa imbitasyon o paanyaya ng mabuting balita na ito ni Kristo? Magtitiwala ka ba sa iyong sarili? O magtitiwala ka sa sapat si Kristo? Sapat ang kanyang ginawa sa krus para patawarin at tagapin ka sa iyong mga karumihan at kasalanan at ituring niyang anak. Tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi mo kailangang gumawa para sa iyong kaligtasan o makamit ang katuparan ng totoong buhay na kaloob ng Diyos sapagkat tinapos na yun ni Kristo sa krus. Manampalataya ka sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo lamang. Sa ganoon ay patuloy na makilala mo ang Diyos na tapat sa Kanyang pangako at kaligtasan. Then, sumali ka, binanggit ko na kanina, sa church. Sa pamilya ng mga mananampalataya o church. Ang pananalig kay Kristo ay hindi lamang personal, kundi pang-community. Inaanyayahan ka ng Diyos na maging bahagi ng kanyang pamilya. Isang bagong espiritual na tahanan na nabubuhay sa ilalim ng kanyang biyaya at naghihintay sa kanyang pagbabalik. For my closing remark, or pastoral closing, mga minamahal, magtiwala tayo ng lubos sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At magpatuloy sa pananampalataya sa gitna ng tagumpay at pagsubok dahil kay Kristo na siyang ating ganap na tagumpay at walang hanggang gantimpala. At habang tayo patuloy na lumalakad sa pananampalataya, huwag nating kalimutan na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang buong pamilya ng Diyos na magkasama tayong tinawag na magtiis, magpakatatag, magtulungan, at maghintay sa kanyang pagbabalik ng may buong kasabikan. Kaya sa bawat sandali ng ating paglalakbay, sa kagalakan man, hindi laging ganon, di ba? May mga pagluha, tumingin tayo kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Sa Kanya, ang lahat ay oo at amen. At sa Kanya rin matatagpuan natin ang mas mabuting bagay na walang buhay na walang hanggan. Na buhay na ganap sa piling niya magpakailanman.